Isang bahay na matagal ng foreclosed ang ibinebenta ng isang bangko. Tamang-tama naman at naghahanap sila Abner ng malilipatan. Sapat na ang kanyang naipon bilang seaman para makabili ng bahay kasama ang kanyang bubuuing pamilya. Love, may nakita ako online. Sa may Santa Mesa lang, kalahati halos ng budget natin ang presyo. Talaga? Baka naman, may mga diferensya yan. Hindi matibay dahil minadali ang pagpapagawa kaya mura binibenta. Wika ni Abner, sa susunod na buwan na ang uwi ni Abner at mananatili siya sa Pinas ng 6 na buwan. Tamang-tama dahil sa darating na Hunyo ang kanilang kasal at ilang buwan pa sila magsasama ni Nelly. Dahil sa kagustuhan ni Nelly na makatipid ay pinuntahan niya ang nasabing bahay. Matagal na itong nabakante kaya normal lang na medyo kakaiba ito sa kanyang pakiramdam. Kadalasan sa mga luma at bakanting bahay ay iniisip natin na maaring may mga ligaw na kaluluwa o elemento ng namamahay doon. Pero hindi ganoong klase si Nelly. Hindi ito matatakutin kaya nagpatuloy siya sa pagpasok. Ma'am, may 15% discount pa po kapag cash po binayaran. Nakangiting wika ng ahente. Nanlaki naman ang mga mata ni Nelly sa kanyang narinig. Sa laki ng bahay na may sukat na 200 metro kwadrado, may napakasulit na ng presyo. Tapos may discount pa. Kailangan nila itong mabili. Pwede bang nakita ang itaas? Sige ma'am, walang problema. Sa pagpanik pa lang sa hagdan ay hindi na mapakali ang ahente. Panay ang tingin nito sa kanyang likuran at nakasiksik sa gilid animoy may nakikitang kakaiba na labis nitong kinatatakutan. Ma'am, may 4 na kwarto po tayo dito sa taas. Yung isa po ay may sarili ng bathroom. Tapos may isa rin po CR sa labas para sa 3 kwarto. Mukhang matibay naman ang pagkakagawa konting pintura at ayos lang ay magmumukhang bago. Kaya naman diniretso na ng tanong ni Nelly ang ahente. Sa bahay na ganito, I am sure hindi ganito kamura ang presyo nito kahit sabihin pa nating bakante ng ilang taon. Anong meron dito? Napalunok naman ang ahente na tila ba nagdadalawang isip kung sasabihin ba ang lihim ng bahay na iyon. Wala naman po ma'am. Sadyang matagal na po itong nakalista at gusto nang ma-dispose ng bangko kaya sobrang binabaan ng presyo. Agad namang tinawagan ni Nelly si Abner at ipinakita ang buong bahay. Kahit ito ay hindi makapaniwala sa presyo nito. Kaya naman pumayag na rin ito sa kagustuhan ng kasintahan. Kinabukasan ay nagbayad na si Nelly sa bangko at excited na pinuntahang muli ang kanilang nabiling property. Hindi siya makapag-antay na maayos ito. Marami siyang plano para mapaganda ang bahay. Pero bago siya bumaba ng kotse, ay may napansin siyang taong nakasilip sa bintana sa may 2 palapag. Kaya agad siyang bumaba at kinuha ang pocket knife na lagi niyang dala bilang proteksyon. Door creak. Sinong andyan? Tanong ni Nelly habang maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Agad niyang tinungo ang kwarto kung saan niya nakita yung taong nakatanaw sa bintana pero wala siyang nakita. Sumunod niyang pinuntahan yung 3 pang kwarto pero wala rin siyang nakitang tao doon. Guni-guni ko lang siguro. Sambit niya sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw ay nagsimula na ang mga kinuha niyang karpintero na gagawa at mag-aayos ng bahay. Inuna ng mga itong tabasin ang mga talahib na tumubo na sa paligid ng bahay. Sa unang gabi ng mga manggagawa, doon ay hindi rin sila nakaligtas sa nakakakilabot na pagpaparamdam sa loob ng bahay. Pare, gising. Naririnig mo ba yon? Parang may tao dun sa kusina. Wika nang itago natin sa pangalang Cardo. Dahil kapwa pagod, ay hindi nila pinansin ang sinabi ng kasama. Kaya tumayo itong mag-isa at natakot sa kanyang nakita. May matanda na nakatalikod sa may lababo. May hinahanap ito na kung ano sa ilalim, kaya bukas sara ang cabinet.
Kamag-anak po ba kayo ni Ma'am Nelly? Hindi niya po kasi niya nasabi na may maiiwan po dito bukod sa amin. Tumigil ito at dahan-dahang lumingon sa kanya. Namutla ang lalaki dahil itim na itim ang mga mata nito at maputi ang mukha na parang naagnas na. Pare gising, may multo. Sa yamot ng mga kasama ay pinuntahan nila ang kusina ngunit wala doon ang kanina lang nakita ni Cardo na matanda. Yawa ka Cardo, natutulog yung tao, itul mo na lang yan at maaga pa tayo bukas. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Cardo at nagpasyang matulog. Kinabukasan si Edgar naman ang pinaglaruan ng matanda. Habang nagpipintura ang lalaki ay may pilit na yumuyugyug sa kanyang hagdan na inaapakan. Walang ganyanan. Kapag ako nahulog dito, patay kayo sa akin. Walang tugon mula sa mga ito pero naulit maya-maya ang pagyugyug sa maliit na hagdan. Sa kanyang galit ay napasigaw na si Edgar. Anak nang, sinabi ng huwag magulo. Pero nagulat siya nang makitang walang tao sa ibaba. Itinigil niya ang pagpipintura at hinanap ang mga kasama. Napataas ang isa niyang kilay nang makita si Cardo sa labas habang nagpapalitada, samantalang si Boy ay nasa itaas at inaayos ang sirang bintana. Ano bang problema mo Edgar? At hanggang dito sa itaas ay rinig ang sigaw mo? Tanong ni Boy. Hindi ba kayo nagpunta sa kwarto sa ibaba? Nagkatingin na naman ang dalawa at sabay na umiling. Edgar, kung ako may bababa, ay maririnig mo ang aking mga yabag. Hindi madaling tumakbo ng walang ingay mula labas pabalik kaya hindi rin ako yun, Edgar. Isa pa may pinto na tiyak mong maririnig kapag nabuksan. Paliwanag naman ni Cardo. Sinabi ko na sa inyo may multo dito. Ayaw niyong maniwala eh. Dagdag pa ni Cardo. Si Boy, bagamat ang pinakamalaki sa kanilang tatlo, ang pinakamatatakutin. Kaya naman nagmamadali nitong inayos ang bintana saka nagpasama kay Cardo sa kanilang kwarto sa itaas. Bakit ba kailangan kasama pa ako dito? Kaya mo na to Boy. Dagdag pa ni Cardo. Si Boy, bagamat ang pinakamalaki sa kanilang tatlo, ang pinakamatatakutin. Kaya naman nagmamadali nitong inayos ang bintana saka nagpasama kay Cardo sa kanilang kwarto sa itaas. Bakit ba kailangan kasama pa ako dito? Kaya mo na to, Boy. Kakaiba ang pakiramdam ko sa kwartong ito. Parang mabigat at madilim ang aura. Saka, paano kung magpakita yung matandang sinasabi mo? Nakakatakot ang itsura ng matanda. Para bang hindi nito gusto na tayo ay naririto. Bulong ni Cardo. Kaya bilisan natin nang matapos na to agad. Hindi ko ata kaya na manatili pa dito ng ilang linggo. Muli namang bumalik si Edgar sa kanyang ginagawa. Noong una ay naging payapa naman na lahat. Pero nabitawan niya ang haw na brush nang makita na may matandang nakasuot ng puti na nakaupo sa may kama. Tila ba umiyak ito at may dinaramdam. Naalala niya ang sinabi ni Cardo na may akita itong matanda sa kusina. Maingat siyang bumaba pero huli na dahil unti-unting humarap ang matanda. Kaya sa takot ay nalaglag si Edgar sa maliit na hagdan. Samantala habang nag-uusap sila, Boy at Cardo ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Nagkatinginan ng dalawa na parehas nakaramdam ng paninindig balahibo. Ilang segundo lang ang pagitan ay biglang nag-flash ang inidoro sa banyo. Hindi na nakayanan ng dalawa. Nagmamadali silang tumakbo pababa at nakasalubong ang namumutlang si Edgar. Doon sila nagdesisyon na lisanin ang bahay na iyon. Kinabukasan ay tinawagan ng kontraktor si Nelly. Hindi na daw makakabalik ang mga gumagawa dahil sa sobrang takot na naramdaman. Magpapadala na lang daw ng ibang mga gagawa pero sa susunod na linggo pa ito makakapagsimula. Nagtataka ay pinuntahan ni Nelly ang bahay. Nagpa siya itong doon magpalipas ng gabi. Ano naman ang nakakatakot sa bahay na ito? Baka ang liwa-liwanag o. Tambit ni Nelly sa kanyang sarili.
Lumipas ang mga oras, nakapag-usap pa sila ng kasintahang si Abner bago tuluyang lumalim ang gabi. Nagpa-deliver na lang siya ng pagkain bilang hindi pa nga ayos ang bahay. Magandang gabi po, ma'am. Delivery po kay Ma'am Nelly. Ma'am, heto po, discount coupon sakaling umorder po kayo ni nanay. Happy Mother's Day po ulit. Kanina mo pa binabanggit ang nanay ko. Kilala mo ba siya? Hindi po, ma'am. Kanina pa po kasi siya nakatayo dun sa may pinto. Sige po, baka nagugutom na si nanay. God bless po. Pagkaalis ng motor ng nag-deliver, ay nakaramdam ng malamig na hangin si Nelly. Nagsitayuan din ang kanyang nangabalahibo at unti-unting tumingin sa may pinto. Wala namang tao. Huminga siya ng malalim at pumasok na sa loob ng bahay. Baka nalipasan lang yung lalaki ng gutom, kaya kung ano na ang nakikita. Wika ni Nelly, sabay subo ng pagkain kanyang in-order. Ilang oras din ang kanyang ginugol sa panunood ng pelikula sa kanyang laptop nang makaramdam na ng antok. Mabuti na lang at nagdala siya ng banig at kumot. Doon siya naglatag sa may sala, saka binuksan ng bitbit maliit na electric fan. Maya-maya lang ay ilang mga yabag ang kanyang narinig mula sa itaas. Wari bang may ibang taong naglalakad at parit-parito sa kwarto. Tumayo si Nelly at kinuha ang pocket knife sa kanyang bag. Walang tao. Muli siyang bumaba at nagtataka sa nakita. Nakabukas ang kanyang laptop habang nakaplay ang pelikula ng Katniel. Imposible. Alam ko sinara ko yung laptop bago matulog. Muli niya itong ipinagkibit balikat at nagpatuloy lang sa pagtulog. Sa patuloy na pagtakbo ng oras ay mas lalong naging aktibo ang pagpaparamdam ng kaluluwa ng matanda sa bahay na iyon. Sabay-sabay na nagbubukas sara ang mga cabinet sa kusina. Agad bumangon si Nelly at binuksan ang ilaw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sino po kayo? Anong kailangan nyo? Biglang nawala ang matanda sa kanyang paningin at namatay muli ang ilaw. Sino ka? Anong ginagawa mo sa Akiji pamamahay? Malamig na wika ng boses sa kanyang tagiliran. Pakiramdam ni Nelly ay nanigas ang kanyang mukha at hindi siya makagalaw. Ramdam niya ang presensya ng kaluluwa ng matanda. Pinuksan niyang muli ang ilaw. Pagmamahal at pagsakripisyo niyo sa amin. Pero si Nelly na pang bagong mayari nito bahay, nay. Sana hindi mo na sila gulo. Huwag kang mag-alala, nay. Nasa maayos naman po kaming kalagayan. Nawala man po ang bahay na ito sa amin, hindi naman po mawawala ang mga alaalang iniwan nyo sa amin. Mahal na mahal namin kayo, nay. Magpahinga na po kayo. Naiiyak na sambit ni Orly. Kitang-kita ni Nelly ang paglitaw ng kaluluwa ng matanda. Pero hindi na ito katulad ng dati na nakakatakot. Payapa na ito, nakaputi at umiiyak ding nilapitan ang kanyang anak sa kahinagkan. Maraming salamat, Orly. I'm sure matatahimik na ang nanay nyo. Huwag din kayong magalala. Iingatan namin ang bahay na ito. Pasasalamat ni Nelly. Matapos nun, ay hindi na nagparamdam pa ang kaluluwa ni Aling Constancia. Ipinabless na rin ang bahay kapag dating ni Abner at maayos na naidaos ang kanilang kasal. Siguro ay pinoprotektahan lang ni Aling Constancia ang kanilang pag-aari bilang hindi alam nito ang tunay na nangyari sa bahay. Ngayon na nakahingi na ng tawad si Orly ay matatahimik na rin ang kaluluwa ni Aling Constancia.